Shalom Alaikum mga kapatid. Shalom. Okay. Shalom. So, sa pinagpalang araw sa ating lahat, sa mga regular nating mga taga-subaybay, mga kaya kapatid natin, binabati ko kayo ng isang pinagpalang araw, maging yung mga sumasahal din sa atin. Okay. So, narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series at binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, but before that, since alas 6 na, let us pray the Angelus na in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore, we beseech you, Lord, grace into our heart, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may wave us his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And we also claim, O Lord, your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. The weapons we use in our fight are not the world's weapon, but God's powerful weapons, which we use to destroy strongholds, to destroy false arguments. We pull down every proud obstacle that is raised against the knowledge of God. We take every thought captive and make it obey Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, nakita ko itong lumang Bible, Good News Bible. Today's English version with Deuterocanonical. So, gagamitin ko muna kasi sayang naman na hindi magamit. Okay. So, binabati natin yung mga nagla-like, yung current na nakatak ng screen. At sina Brother Romy, Brother Rajun, Mystery of Faith, at iba pa, si Miles, si Andrew Villanueva, Carlos Bitak, and then si Matt. Okay. So, at yung iba pa natin mga kasama na palagi natin nakasama sa araw nito. And the gospel of today, mga kapatid, na binabasa ngayon sa lahat ng mga Katolikong simbahan, one day ahead tayo sa US. Okay, so the gospel of today is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 7, verse 7 to 12. Glory to you, Lord. Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks will receive, and anyone who seeks will find, and the door will be opened to him who knocks. Would any of you who are fathers give your son a stone when he asks for bread? Or would you give him a snake when he asks for a fish? As bad as you are, you know how to give good things to your children. How much more then
will your Father in heaven give good things to those who ask him. Do for others what you want them do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay? So, yan yung Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Ang damit ko ngayon, ang background ko ngayon, yan yung logo namin. Yung green screen ko ngayon, yan yung logo namin ng PREX National Convention na gaganapin sa Baguio this coming November. National Convention ng Paris Renewal Experience yan. At ang damit ko ay may inscription, Hebrew inscription, na ang kahulugan daw nito ay sinasabi dito na kung may gusto man akong pupuntahang lugar ay yan ay ang Israel. Yan daw yung kahulugan. Ayan mga kapatid. Okay? So, okay. So, ang Ebanghelyo ngayon mga kapatid ay nagtuturo patungkol sa paghingi or patungkol sa pananalangin. Kasi kahapon, nung nakalipas prior kahapon ng Ebanghelyo, nung nakalipas na mga araw, ay nagturo ang Panginoong Hesukristo ng patungkol sa pananalangin. Then kahapon ay nagkasaysay siya sa patungkol sa pagsisisi na walang ibang ibigay na sign kundi yung sign of Jonah. And then yung Queen of the South. Then today, ang Ebanghelyo is nagtuturo naman ang Panginoon ng patungkol sa paghingi. Ayun. Humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Humanap kayo at kayo makasumpong, kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang lahat ng humihi ay bibigyan at ang lahat ng humahanap ay makasusumpong at ang lahat ng kumakatok ay pagbubuksan. Kung kayo ng mga ama dito sa lupa ay marunong magbigay sa inyong mga anak, di ba? Kung kayo ng mga ama ay kapag ang inyong anak ay humingi ng tinapay, ay bibigyan niyo ba sila ng bato? Or kung hingi siya ng isda, bibigyan niyo ba ng ahas? Kung kayo ng mga masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya mga mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So, yun yung Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. It's about asking. Pero kung makikita natin dito na pagkukumpara ng Panginoon na kung ang mga magulang nga dito sa lupa, di ba? Ang mga magulang dito sa lupa na kahit ipagpalagay natin na hindi sila mga mabubuting magulang, yet kapag humingi yung kanilang mga anak ay binibigyan nila, mga kapatid. So, alam naman natin, God is good, di ba? God is good. He is a Father. And we are His children. Pero kung titingnan natin ang Ebanghelyo is, ang paghingi na ito is within the context of relationships, mga kapatid. Kasi binanggit nga dito ng Panginoon, kung kayo na mga magulang, di ba, na masasama ay marunong magbigay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? So, ang paghingi dito, ang patungkol sa paghingi ng ating mga panalangin is within the context of relationships of a family. Ang tanong is, meron ba tayong ugnayan sa Diyos bilang ating Ama? Yun yung di ba? So, ibig sabihin, ipinapakita dito na we need to establish our relationship with God as our Father. Di ba? So, ang paghingi kasi dito within the context of a relationships of
father and son, of father and his children. Diba? So, yun yung, sabi niya, i-establish muna natin. I-establish muna natin yung ating relationship sa Diyos. Ibig sabihin, kapag kinikilala natin ang Diyos na Ama, at tayo yung kanyang mga anak, hindi magtatapos doon, mga kapatid. Hindi magtatapos doon. There is a relationship sa mga pamagulang, pero there is also a condition. Di ba? Ibig sabihin, kung anak ka, and then, ang Diyos ay kinikilala mong Ama, may sinasabi ang banal na kasulatan, mga kapatid. Hindi pwede na magtatapos lang sa ganun. Kasi, ang Biblia, hindi naman natin pwede basahin na parang comics lang. Ay, humingi, pwede pala humingi. Pero, ang nakalagay dito, kung babasahin natin yung kabuuan, within the relationships, in a context of a relationships of father and son, of father and his children. So, ibig sabihin, pag kinikilala natin ang Diyos, may there is a condition na nakapaloob dito, mga kapatid. Subukan mo na yung iba yung magulang mo. Ay, Randolph, kamusta ka? Yung ibang magulang mo, subukan mo sa kapitbahay mo humingi ka ng pangangailangan mo na hindi ka naman niya kano-ano. So, tingin mo bibigyan ka niya? Di ba? So, within our relationships, within the context of relationships, or else, ang lalabas sa atin para tayong beggar kung wala tayong relationships doon sa hihinga natin. Para tayong beggar, di ba? Para kang pulubi, para kang nanghingi ng limos. So, ang paghingi nito ay pinapakita sa atin na within the context of a relationship of father and children. And then yun nga, kapag anak ka, ay merong mga nakapaloob na condition. Ay, Tita Hagimit, magandang umaga po, magandang umaga din po. Ay nakapaloob yung condition. Ayan, ito mga kapatid ha. Okay. Dito sa 1 Peter chapter 1 verse 14. Okay. So 1 Peter chapter 1 verse 14, ito yung sinasabi, isa sa mga condition in a relationship, mga kapatid. Sabi niya, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakamanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakamanal kayo sapagkat ako'y banal. So, you see? Okay. Okay. Tingnan ko lang yung comment ni Habi. Please po, sabi niya. Hindi ko alam kung anong context ng please po niya. So, yun, within the context of relationships, mga kapatid. Princess Diana Calapan. Sino po yan si Princess Diana Calapan? Okay. So within the context of relationship, and in a relationships, there is always a principle. There is always a mutual understanding. There is always moral principle. There is always yung parang merong may batas palagi na sinusunod.
although it is unwritten, pero yun yung yun yung kahulog, yun yung relationships. Hindi pwede na, halimbawa, tingnan nyo sa mga magulang. Kapag yung anak nyo ay hingi lang ng hingi, pero hindi niyo naman sinusunod yung kagustuhan nyo bilang magulang, sa tingin nyo, matutuwa kayong magbigay? Yes, bibigyan mo bilang anak mo Pero kung, lalo na, halimbawa, mga pang school, yung necessity, bibigyan mo. Pero kung the rest na kanyang hingin, na outside na dun sa kanyang pangailangan, sa kanyang pag-aaral, or sa needs niya, yung mga needs niya na maliban dun sa kanyang pag-aaral, kapag humingi yung anak mo, kapag matigas ang ulo, or hindi nakikinig sa iyo bilang magulang, sa tingin mo, magaan kaya yung pagbibigay mo ng hinihingi niya? Di ba? Kapatid. Kasi yun nga, sabi ko sa iyo, within the context of our relationships of children and his parents. No. Kung tayo ng mga magulang, humingi yung anak mo sa iyo, na kapag may iutos ka sa kanya, may sasabihin ka sa kanya, hindi naman siya nakikinig. Pag humingi siya, sa tingin mo, ibibigay mo kagad? Or bibigyan mo? Kasi kapag once na binigyan mo siya, despite na hindi kanya sinusunod, gagawin niya uli yan. Okay lang pala kay Parang akala niya, approve ka doon sa ginagawa niya despite na masama ang loob mo doon sa ginagawa niya. Akala niya, isipin niya, approve ka doon sa ginagawa niya. So kahit hindi niya sinusunod yung mga sinasabi mo, hihingi lang siya sa iyo, total binibigay mo naman kahit hindi mo approve yung ginagawa niya, patuloy niyang gagawin yon. Pero ang matuwid na magulang, ang matino na magulang, kung kayo na magulang, sa tingin nyo na hindi tama yung ginagawa nyo, at kapag humihingi siya, sa tingin nyo, ibibigay nyo kagad? Or ibibigay nyo? Diba? Hindi. Pero yung anak mo, kapag sa lahat ng mga anak mo is, yung anak mo na kahit hindi umutusan, nagkukusa, gumawa ng mga gampanin sa bahay, tumutulong sa bahay. Di ba? Bagamat sasabihin mo wala kang pabor-pabor o wala kang special favor, wala kang tinatawag na pinapaboran sa mga anak mo. Pero once yung anak mo na yon ay sumusunod o gumagawa ng mga bagay na ikinalulugod mo, yung anak mo na yon kahit hindi humingi, may laging nakareserve ka sa puso at isip mo na ibibigay mo sa anak mo na yon na ikatutuwa niya, kahit hindi niya hingin. Di ba, mga kapatid? Kasi yun yung titignan natin sa Ebanghelyo ngayon eh. Ang panghingi is sa context ng relationship ng bilang ama at anak. So sa relationship, may always yan na kaakibat na mga rules na merong tinatawag na merong sinusunod na patakaran sa pamilya. Kaya nga yung sinasabi natin kanina dun sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 15 na ang yamang ang Diyos na inyong ama ay banal, dapat kayong magpakabanal. So, di ba? Kasi sabi niya, ang kasunod niya, dinugtong niya nga, kung kayo na nga masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Kung humingi ba ng ahas, yung anak niyo ay bibigyan niyo ba? Kung humingi ba ng isda, bibigyan niyo ng ahas? Kung humingi ng tinapay, bibigyan niyo ba ng bato? Kung humingi kung kumatok, hindi niyo ba pagbubuksan? Diba?
So, yun mga kapatid, sa context ng relationships yung paghingi. Kung ang masama namang magulang nagbibigay ng mabuting bagay sa mga anak, much more ang Diyos, hindi siya masama. Kaya nga kinakanta natin, yung God is good all the time. Because He is good. So yun mga kapatid, humingi kayo at kayo bibigyan. Pero sabi ko nga sa inyo, in a context of our relationships, ano ba yung ugnayan natin sa Ama? Ano ba yung ugnayan natin sa Diyos? Totoo ba natin siyang kinikilala bilang Ama? Kasi there is no question that we are His children. Especially kung tinanggap na natin ang Panginoon sa Kristo. Di ba? Sa John chapter 1 verse 12, sabi doon, Hi Mac, good morning. Thank you doon sa gift, heart me. Sent heart me, yan. God bless, good morning. So kung ang paghingi natin, mga kapatid, is within the context of relationships, ang tanong nga is, totoo ba natin kinikilala ang Diyos bilang Ama? Yes, there is no question that we are His children. Kasi sinasabi doon sa John chapter 1 verse 12, na anong sino mang tumanggap sa Kanya, ibinigyan niya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. But to those who believe Him, He gave them power to become children of God. At pagdating doon sa Romans chapter 8, sinasabi doon na we become the children of adoption because of our Lord Jesus Christ. This is sa Romans chapter 8. Basahin niyo doon mga kapatid. Hindi ko na po ibibigay yung verse para at least babasahin niyo yung Romans chapter 8 para ma-discover niyo ibang mga magagandang verses doon. Diba? And then, meron pa mga kapatid, hanapin natin, ha? Okay. Okay. Dito sa Romans chapter 8 verse 15. Mga kapatid. Okay. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapataang tumawag ng Ava Father. So yung Ava Father daw na ito mga kapatid is this is the very closest relationships ng isang anak at ama, Ava Father. You see? So ibig sabihin, there is a relationship. Stop. So, there is a need. There is a need first to establish a relationship. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung humingi ka ng pangangailangan mo sa tatay ng kapitbahay, sa tatay ng kaibigan mo, sa kapitbahay mo, kung wala kang relationship sa kanya, anong lalabas sa iyo? Para kang beggar. Sa tingin mo, ibibigyan kanya kaya? Di ba?
So, ibig sabihin, we need to establish a relationship. At sa pag-establish natin ng relationship sa Diyos, is of course, kung ano yung sinasabi ng Diyos, ay dapat sinusunod natin. Yun nga, binigyan ko na sa inyo kanina na example, na kung yung anak mo is hindi nakikinig sa inyo, pero ang lakas humingi, sa tingin nyo, masaya ang puso nyo habang nagbibigay kayo, or kaya ibibigyan nyo siya kaagad? Most possibly not. Kasi or else, lalabas na akala niya, ina-approve mo siya dun sa kanyang mga ginagawa na kapag bibigay mo sa kanya yung pangailangan niya, okay lang kapag humingi siya, binibigyan mo. Ibig sabihin, parang ina-aprobahan mo yung kanyang ginagawa. Stop! Come. So yun mga kapatid. Okay? Yan. Ngayon, dahil Abba Father, ibig sabihin, there is an intimacy within the Father and a children. Yung intimacy, ibig sabihin, i-establish natin yung intimacy natin sa Diyos. At paano natin ma-establish yun? Yung intimacy na yun, na kung ano yung gusto ng magulang natin, sinusunod natin. Diba? So, humingi kayo at kayo bibigyan. Pero in a context of relationships of father and children. Kasi kung humingi ka doon sa tatay ng kapitbahay mo na hindi ka naman anak, ay may mga magulang ka naman. Di ba? Bakit ka sa akin humingi? Di ba? So, yun. Again. Okay. Romans chapter 8 verse 15. And then sa Galatians chapter 4 verse 6, yan. Yung parallel nitong Romans chapter 8 verse 15. Okay? Galatians chapter 4 verse 6. Puntahan natin, ha? Okay. Upang ipakilalang kayo yung mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo makatawag sa kanya ng Ama ko. Yun nga. Pero sa other words, sa Hebrew, sa word na salitang Ava Father. Yan daw yung isang, pag sinabing Ava Father, na yung the pinaka-sweetest or a closest relationships within a father and children. Hindi lang basta relationship, anak ka lang. Pero there is a intimacy of relationships, mga kapatid. Yan, Romans chapter 8 verse 15 at saka Galatians chapter 4 verse 6. There is an intimacy. Di ba? Kaya nga yung mga anak, kapag maglambing sa anak, kapag ang tatay ay maglambing, ang anak maglambing sa anak, sa tatay, ay hindi matanggihan ng tatay yung inihingi ng anak. Of course, there are mga bagay na may mga bagay na hihingin tayo sa Diyos na hindi talaga natin din matatanggap. Kasi halimbawa yung mga anak mo, tay, bibili ako ng motor. Eh yung anak mo wala pa sa legal age para mag-drive mo ng motor. Diba? So, hindi pwede. Mga kapatid, bilang magulang. Kasi alam mo, ikaw na magulang ay nakakaalam kung ano yung para sa kabutihan ng anak mo. Eh, much more ang Diyos. Alam niya lahat. Alam niya kung ano yung nakabubuti sa atin. Okay. Sabi dito sa James chapter 4 verse 2 to 3, sinasabi dito mga kapatid, tingnan natin sa Santiago. Sa Santiago sa Tagalog ang James or Santiago sa Tagalog. Sa James chapter 4 verse 2 to 3. Yan, sa mga magulang. Kaya nga pag humingi yung mga anak nyo, kayo ng mga magulang, hindi pwede na bigay lang kayo ng bigay. Hindi kumo na marami kang pera, ibigay ka lang ng bigay. Pero yung consequences, hindi mo kung yung consequences ng ibinibigay mo, baka hindi naman makabubuti sa anak mo, edi parang nilalagay mo lang sa kapamakan yung anak mo. Diba? So yung mga magulang, hindi kumuhingi yung anak niya, ay bigay lang siya ng bigay. Iko-qualify niya pa rin yun. Makabubuti ba ito sa anak ko? Kung mahal mo yung anak mo, hindi pwede
Nabigay ka lang ng bigay na baka hindi naman makabubuti sa anak mo. Lalo na sa cellphone. Di ba may mga magulang, may mga ano ngayon, ang mga bata na kapag bibigyan mo sila, di ba? Ang iba nga nagdidemanda ng apple. Apple, mansanas. Cellphone na may mansanas. Diba? Ano ang layon, mga kapatid? Ano ang purpose? Kung kayo na magulang, kahit sabihin mo marami kang pera, ibibigay mo ba sa anak mo? Lalo na kapag yung lugar nyo ay, kung minsan naglalakad yung anak mo, pauwi sa inyo, at ang lugar nyo ay napakadelikado. Hindi mo ba isipin yung safety ng anak mo? Baka dahilan sa magandang cellphone na ito, ikapapahamak ng anak ko. Diba? Kapag maganda yung cellphone nyo, anong mangyayari ito? Diba? Magiging proud yung anak mo na ipagmamalaki, ganda na cellphone ko, diba? Ano magiging implikasyon nito sa ibang mga estudyante? Sa kapwa niya. Ibibigay ba natin? Yung sinasabi dito sa James chapter 4, verse 2 to 3, sabi niya, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi niyo na makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban, hindi ninyo nakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. So you see? So kung magulang ka, ipipilter mo or i-qualify mo kung ano ba yung, bakit hiningi ng anak ko to, anong layon. Bigilin mo ang Apple, elementary grade pa lang. Bakit yung Android, hindi ba pwede magamit sa pag-search ng mga assignment kay Google? Hindi ba siya magamit? Kasi kung bibilhan mo siya ng mamahaling cellphone, mainit sa mata. Ang term natin mga kapatid, yung mainit sa mata. At magkukos ito ng envy sa mga kaklase niya. At yung mga kaklase niya ay magre-request din sa magulang naman nila na hindi naman able na makakayang makabili ng ganong klaseng mga cellphone. Di ba katulad ng isang hinaing ng isang sales lady na yung anak niya, elementary grade pa lang yata, nagpapabili na ng quality na mamahaling cellphone. Kitang-kita ng sales lady na naghihirap na magbilang yung tatay ng pera niya kung ano yung pwedeng magkasya sa cellphone ng anak niya. Di ba? So, humingi. Pero, in a context of relationship at the same time, ano ba yung layon? Para ba sa ikabubuti or sa ikapapasama? Kung ikaw na magulang, kung sa tingin mo na ikakasama ng anak mo, bakit mo ibibigay? Diba? Or else, ikaw din mismo, kapag may mangyari sa anak mo, ikaw din mismo ang masisisi sapagkat ibinigay mo yun, hindi mo inisip yung ano ba yung magiging consequences nito. Diba? Ano yung magiging consequences dito? Makakabuti kaya ito kung ibibigay ko sa anak ko? Yung nga sabi ko sa inyo, motor. Magpapabili siya ng motor. Hindi naman siya legal age. Wala pa siyang student permit. Hindi pa siya nakasecure ng student permit. Hindi mo pa siya naturuan properly paano yung ugali ng pagdadrive. Di ba? Kaya may kwento nga yan. May kwento muna tayo. Sabi nung tatay, sabi niya, bibili tayo ng jeep, nak. Sabi niya, gusto ko yun, Pai. Sabi niya, bibili tayo ng jeep, sabi ng tatay.
Sabi niya, tay, kapag makabili na tayo ng jeep, doon ako sa bubong ako sasakay. Hindi pwede anak, hindi pwede doon, hindi pwede doon, delikado doon. Gusto ko doon tayo kasi masarap ang hangin doon. Hindi nga pwede, delikado doon. Nagpipilit yung anak. Ayun, saka pipilit lang anak na palo yung anak. Nawala pa yung jeep. Napalo yung anak. Hindi pa sila naka-jeep, napalo na yung anak. Sino ba gusto na ang anak ay mapahamak? Yung hinihingi ng anak mo, hindi ikabubuti niya, ibibigay mo? Dahilan sa humihingi? Bilang magulang, isipin nyo kung magulang kayo. Di ba? Bigay lang ba kayo ng bigay para lang sabihin mabait ka sa anak mo? Para ipakita ng anak mo sa mga kaibigan niya, may pera kayo? Hindi mo titingnan kung anong magiging result nito, yung consequences nito. Ano ang magiging bunga nito, mga kapatid? Dito sa Bible, dito sa James chapter 4, humingi man kayo, hindi ninyo natatanggap sapagkat masama ang inyong layon. Ang inyong layunin, humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. You see? Gagamitin sa kalayawan kayo humingi. Bilhin mo ako ng motor. Yung BMW. Di ba? BMW. Tingnan mo, i-qualify mo yung anak mo. Dapat ba na ganitong motor ang ibibilhin mo para sa kanya? Dapat ba na ganito yung cellphone na ibibilhin mo para sa kanya? Mahal na cellphone talaga. Samantala yung ibang Android, kaya naman kung talagang for process of communication and communication at saka ng pag-search sa Google. Ayun, mataas lang yung RAM niya, and then yung 5G, yun yung updated ngayon, 5G, para pag mag-search medyo mabilis. Hindi necessary na napakamahal. Mga kapatid, kung hindi talaga purpose, kung hindi talaga ang purpose is para sa kalayawan, ipagmalaki. At maging yung tinatawag natin na term is maging mitsa pa ng buhay ng anak mo yan dahil sa sobrang mahal ng cellphone. Mainit sa mata. Kapag napahamak ang mata ang anak mo dahil nandiyan sa cellphone na yan, di ba? Sino magiging sisihin? Magulang? O ang anak mo o ikaw? Of course, ikaw na magulang kasi hindi mo tiningnan kung ano yung nakabubuti sa kanya. Yan, mga kapatid. So, ang paghingi is always in a context of our relationships. At bilang magulang, ikaw ang magkukwalify kung ito ba yung ikabubuti ng anak mo o hindi. The same with us, with God, na alam ng Diyos kung ano yung mabuti sa atin. Kaya nga, dito sa Bible, meron din ba kalimitan sa atin? Gusto nating yumaman. Di ba? Iyan isa sa mga panalangin natin. Gusto nating yumaman. Pero, there are times na hindi nangyayari, mga kapatid. Of course, meron dito sa Bible, mga kapatid, Okay. Sa Kawikaan chapter 30 verse 9, sabi niya rito, Diyos ko, may hilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Take note na itong Kawikaan attributed to kay King Solomon. Alam naman natin si King Solomon ay binigyan sila ng Diyos ng karunungan and then ng napakalaking kayamanan bilang hari ang binigay kay Solomon. Attributed sa kanya itong Kawikaan. Sabi dito sa verse 7, mga kapatid, or it was the wisdom or the Proverbs of Solomon. Ito yung kinukuhan sa kanya. Sabi dito, Diyos ko, meron
may hilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Sabi niya. Sabi niya, huwag akong bayaang maging sinungaling. Okay? Huwag mo akong pagyamanin o paghirapin sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Ayan. Baka naman kung maghihirap ako, matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Wow. It's a very sincere prayer. Pero what happened to Solomon, di ba? Hindi naman siya humingi ng noong pinahingi siya, di ba, nung pinahingi si Solomon ng kung ano yung gusto niya. Di ba? Hindi naman siya humingi ng kamatayan ng kanyang kaaway. Yan, balikan mo yung kwento ni Solomon. Sa Aklat ng Mga Hari. Di ba? Hindi siya humingi sa manyamang, hindi ka humingi ng kamatayan ng kaaway mo or kayamanan. Pero binigyan siya ng wisdom. At grabing kayamanan. And because of that, anong nangyari kay Solomon later on? Kasi na-mismanage niya yung binigay sa kanya ng Diyos. May karunungan siya eh. Yun nga, wisdom, Brother John, he asked only one. Yun, yung wisdom. Yung wisdom. Yun nga, Brother John, tama. He asked only one, wisdom. Then, nung binigyan siya ng wisdom, yun. Nagkaroon siya ng katakot-takot din ng kayamanan. Pero dito, Brother John, kasi dito sa Kawikaan chapter 30, kasi ayon sa mga nag-aral, it was, ang Kawikaan is ina-attribute niya kay King Solomon. Sabi nito. Yun nga, na sabi niya, Diyos ko, ito napaka-sincere na prayer, mga kapatid, na pwede nating i-possess. Ang sabi ko nga sa inyo, kahit hindi natin hingin yung bagay na para sa atin, pero kung sa tingin ng Diyos, yun ay makabubuti sa atin, kahit hindi natin hingin, ay ibibigay niya yun, mga kapatid. Yung sabi ko nga sa inyo, in a context of a relationship of a parents and children. Sabi, diba, sabi ko nga sa inyo kanina na sa isang pamilya, kapag may isang anak na mabait, masunurin sa magulang, kahit yung anak na yon, hindi siya humingi ng para sa kanya. Pero yung magulang ay may nakareserve lagi sa kanyang puso na ibibigay para sa anak niya ng mabait. Diba? Kahit hindi man yun humingi, yung mga kuya niya or ate niya ay palahingi, pero kung utusan mo ay hindi naman sumusunod, matigas ang ulo, mamaya na, si kuya na lang, si ate na lang. Pero yung anak na hindi man humingi, pero bilang magulang, nakikita mo yun, na kahit hindi yun humingi, may reservation lagi yun sa puso mo na kapag meron kang sapat na pera, meron kang bibili sa kanya ni katotohanan niya. Di ba? Ito, balikan natin yung prayer. Diyos ko, may lingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Yan. Huwag mo akong pagyamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghihirap ako ay matuto ako magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Inabuso niya na, Brother John, si Solomon later on, inabuso niya na yung nawala na yung wisdom niya, hindi niya na ginamit. So, binigyan ng karunungan, pero later on yun nga, hindi niya na nga ginamit yun. Yung karunungan niya, kasi nagkaroon siya ng 700 concubines and 300 wives. At yung mga concubines niya na yun at mga wives niya, yun yung nagtulak sa kanya na sumamba sa ibang Diyos. Iniwan na niya, lumihis na siya ng kalaunan, lumihis na siya doon sa hindi niya na kinikilala ang Diyos ng Israel. Nalihis na siya doon sa ibang Diyos.
Kaya kung titingnan natin, because of his disobedience sa kanyang Diyos, ang nangyari ay na-divide ang kingdom hindi sa panahon niya, kundi sa panahon ng anak niya. Di ba? Siya dahilan sa kasalanan niya. Ang northern tribes nahiwalay, 10 tribes sa Israel, northern tribes. And then southern tribes, yung kay Benjamin at saka kay Judah. Because of his disobedience. Yun, ito ang sabi dito sa prayer na to, maganda mga kapatid. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong pagyamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang at ibibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masasabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, matuto ako magnakaw at sa gayoy, malapastangan kita. So tama lang. Kasi kung magyaman ka na, di ba, kung minsan, nakakalimutan na ng mga tao, kapag yumaman na, nakalimutan ng mga tao, that everything comes from God. So akala nila, na yumaman sila in their own effort. Di ba? So, ang nangyari ay parang akala nila, parang nagiging Diyos na nila yung kayamanan nila. Kaya yan yung consequences or yan yung result na kapag mayaman ka na. Di ba mga kapatid? Real and fake. Okay, si real and fake, okay? So, okay, real na fake pa. Okay, so, ano ba talaga, real or fake? Okay. Yan, mga kapatid. So, kasi kapag mayaman ka na, there are people talagang napapalayo na sa Panginoon kapag mayaman na. Kasi akala nila, na ang meron sila galing sa kanilang paghihirap. Hindi nakasali ang Diyos. Mga kapatid. Sabi ni real and fake, sabi niya bubo daw siya mga kapatid. Real and fake. Ano ba talaga? Real and fake. Real na fake. Baka real fake. Si bubo, sabi ni real and fake. Baka real fake. Totoong fake. Yan. Kung ang sekta mo ay tatag lamang ng tao, yan ay real fake. It's a real fake. Yan. Kaya, Brother John sabi niya, before you think you're in the truth, after you're still on the wrong path, sabi niya. Sabi ni real fake. Bobo daw siya, sabi niya. Okay. So, kasi kapag mayaman, marami whether we like it or not, kaya titingnan natin, na marami mga mayaman na kapag it seems na wala na silang, hindi na nila kailangan ng Diyos. Di ba? They think na ang kanilang nakamtan galing sa kanilang, galing lamang sa kanilang effort. Yan yung sabi dito sa prayer. Huwag mo na akong pagyamanin, baka makalimutan kita. Kasi they are thinking na ano yung taglay-taglay nila is galing sa kanilang paghihirap. Samantala dun sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14. Sa prayer ni King David dun, kinilala niya, ito sabi dito, sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14, mga kapatid, na sabi dito, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. So everything that is in us, everything that we possess, comes from God. So yun ang nangyayari kapag, na kapag yumaman na, akala na yung kanyang taglay-taglay na kayamanan ay galing sa kanya. Galing sa pagsisikap niya. Hindi kasama ang Diyos. And then, yung huling part ng prayer dun sa kawikaan, mga kapatid. Okay. Kaya kung gusto mo yun, Brother Jude, na wala kang pera, ikaw lang po.
Gusto ko kung may pera ako eh. Kailangan wag lang sobra. Kasi baka makalimutan natin ang Diyos. Okay. Okay, dito ang huling part ng prayer. Sa Kawikaan chapter 30 verse 9, yung B. Baka naman, sabi niya, baka naman kung maghirap ako, kaya baka naman kung maghirap ako, matuto akong magnakaw at sa gayoy, malapastangan kita. So, ibig sabihin, tama lang. Pero kung binibigyan tayo ng Panginoon ng marami, ibig sabihin, may gusto siyang ipinapagawa sa atin. Let us remember, dun, di ba, sa ano ba yun? The greater na ipinagkatiwala sa atin? The greater the power, the greater responsibility. Hanapin natin mga kapatid, sa Luke yun sa aklat ng San Lucas. Okay, hanapin natin mga kapatid. Yan yung sinabi din sa ginamit ng pelikula ni Spider-Man. Di ba? The greater the power, the great responsibility. Okay. Okay. Dito sa Luke chapter 12 verse 48, mga kapatid. Ano sinasabi doon? Kapag binigyan ka ng maraming bagay, maraming hanapin sa iyo ng Panginoon. Kaya kayong mayayaman dyan, sobra-sobra yung yaman nyo, ay mag-share na kayo. Yan. May magandang Bible ngayon, yung Ignatius Bible. Available na yata sa Lazada or sa Amazon. Ignatius Bible. Yan. Baka marami kayong pera, mag-share na kayo. Gusto ko yun. Gusto ko yung Ignatius Bible. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na narapat, niyang pagdusan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. So you see, sa Luke chapter 12 verse 48, mga kapatid, na kapag binigyan ka naman ng Panginoon ng maraming bagay, alalahanin mo that there is a greater responsibility behind it. Kasi pagdating na araw, kasama yan sa pananagutan mo, di ba? Yung parable of the talent, di ba? Sa Matthew chapter 25, the parable of the talent, the master of the house called his servant and announced to them, I am going to travel to a far country. Take this talent and do business. Then, pagkatapos nun, di ba? Pagbalik ng Panginoon, ay nagkaroon ng accounting sa kanyang mga pinagkatiwalaan. The same with us. Kung ano yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pananagutin tayo ng Panginoon balang araw dyan. Kasi yung mga yan na binigay sa atin, hindi talaga atin, kundi galing yan sa Panginoon. Ayun sinasabi sa 1 Chronicles chapter 29 verse 13. But who am I and these people who are freely give these things? Because we know that everything comes from you. At ibinabalik lamang namin. Di ba, familiar? Yan yung kinuha ni Don Moen yung bridge ng kanta niya. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14. What can we give? What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living. And that's what we give to you, Lord. Yan mga kapatid. So, sa paghingi natin, ay talagang bilang Diyos, bilang Ama natin ang Diyos,
Siya nakakaalam kung ano yung mabuti para sa atin, mga kapatid. Kapag humingi ka ng mga bagay na sa tingin ng Diyos ay hindi makabubuti sa iyo, katulad ng binanggit natin kanina sa James chapter 4, verse 2 to 3, na kapag gagamitin lamang natin ito sa kalayawan, humingi man kayo, hindi ninyo natatanggap sapagkat masama ang inyong layon. Gagamitin ninyo sa kalayawan. Yun nga, in-example din natin kanina yung magulang sa anak. So the same with us, mga kapatid. Na sa paghingi natin sa Diyos is tinitingnan pa rin ng Diyos yung kung ano yung nakabubuti sa atin. Kaya hindi rin pwede na kung ano yung gusto natin, talagang yun yung gusto natin na kailangan at the end of our prayer, dapat matuto din tayo sa panalangin ng Panginoon. Diba? Actually, tinuro yan sa atin sa panalangin, sa Ama namin. Maging yan din yung parte ng panalangin ng Panginoon sa Matthew chapter 26. Diba sa tinuro na panalangin sa atin, last other day na gospel, anong sabi doon? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sundin ang loob mo. Sa prayer natin, or sa anumang hinihingi natin, always mag-prevail dapat yung kalooban ng Diyos, hindi kung ano yung kalooban natin. Di ba? Hindi pwede na, Lord, sundin mo ang gusto ko ha. Ikaw mag-adjust para sa akin. No. Tayo yung mag-adjust sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, yun yung tinuro niya sa panalangin sa Ama namin eh. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo. Hindi sinabi doon na, sundin mo Lord ang gusto ko. Sundin mo Lord ang kalooban ko. Sundin mo Lord ang nais ko. Hindi ganon, mga kapatid. Kaya nga, kahit ang Panginoon sa Kristo, sa Matthew chapter 26, di ba? Anong prayer niya? Father, if possible, na di ba take note yung word Father, if possible, yung if possible, take this cup away from me. But not my will be done, but yours be done. That is humility. The same with sa ating pananalangin. Sa paghingi natin sa Diyos, hindi pwede na, ito yung Lord ko Magpa-prayer ng fasting ka pa ng 1 week, 14 days. Ano yan? Parang mag-hunger strike ka para ipilit mo na ibigay sa iyo ng Panginoon yung gusto mo. Hindi ganun, mga kapatid. That must not be the purpose of your fasting. Dapat manaig pa rin yung sinasabi ng banal na kasulatan, not my will, Lord, but yours be done. Kasi siya yung nakakaalam na ikabubuti natin, mga kapatid. Diba? Baka there are times na hindi natin natatanggap yung ating hinihingi kasi alam ng Diyos na hindi yun makabubuti sa atin. So therefore, dapat matutunan natin na every time na pray tayo, sundin natin yung pattern ng tinuro ng Panginoon na panalangin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para naman sa langit. Maging yung prayer niya sa Matthew 26 sa Garden of Gethsemane, di ba? Not my will. If possible, Lord, kung pwede. Di ba? Lord, kung pwede. Pero, kung ayaw mo po, kung hindi mo po kalooban, ang kalooban mo nawa ang masunod sa akin. Hindi natin dapat pwede ipilit, mga kapatid. Hindi natin pwede na ikaw, Lord, ang sumunod sa gusto ko. Hindi pwede ganun, mga kapatid. Ikaw ang sumunod sa gusto ko. Hindi pwede. Tayo yung susunod sa Diyos, sa gusto niya. Hindi ang Diyos ang susunod sa gusto natin. Kasi alam niya kung ano yung mabuti at masama sa atin. Kung ikaw na magulang, hindi mo alam yung para ipakita mo lang sa anak mo na marami kang pera at may pagmayabang ng mga anak mo sa kanyang mga kaklase o sa kanyang mga kaibigan na marami kayong pera. Ibibigay mo lang sa kanya kung ano yung hinihingi niya without thinking of its consequences. Pagdating ng araw, sa tingin mo,
Ano yung tinatawag na cargo di konsensya. Oh. So yun mga kapatid, hindi pwede na kung ano lang yung gusto ng anak mo, ibibigay mo bilang magulang na meron kayong tinatawag na a parent and children relationship. Kung mahal mo yung anak mo, kahit sabihin mong mahal mo yung anak mo, iisipin mo pa rin ano ang magiging result nito, ano ang magiging consequences nito, ano ang magiging bunga nito. Makabubuti ba o makakasama? Kahit mahal mo yung anak mo, mangingibabaw pa rin yung hindi pwede na kung mahal mo siya, bigay ka lang ng bigay. Hindi mo iniisip kung ano yung magiging resulta. Kaya nga, marami mga magulang, tingnan mo. Di ba failure? Yung kung umiiyak yung anak nila, gusto magkaroon ng cellphone, batang-bata pa, nagsa-cellphone na. Di ba? Just recently, merong dalawang bata na post sa Facebook. Yung isa nangisay na lang kasi hindi na matigil-tigil sa kalaro. Dahil na yung isang bata, ilang taon pa lang yun. Kasi hiningin ang bata, umiyak lang, ayaw niyang maingay, binigay ng magulang. Yan parang ganun. Magpa-prayer and fasting ka para ang dating nangyari tuloy, nagpe-prayer and fasting ka, parang gusto mong i-manipulate si Lord. Nag-hunger strike ka. Hindi dapat ganun ang purpose ng fasting. Para i-manipulate mo. I-roll over mo. I-overrule mo. I-overrule mo yung kagustuhan ng Diyos. Ayan, may mga bata ngayon, iyak ng iyak. Since na ayaw ng magulang na maingay, ang ginagawa, ibibigay yung cellphone hanggang sa na-addict yung bata saka sa cellphone, batang-bata pa, ang gagaling na maglaro sa cellphone. Sa tingin yun, makabuti? No. Una-una, bata, di ba yung kuha ng ilaw na makakasira sa mata? Plus yung nakakita ko nga na post, yung isa hindi ko masyado nalinawan. Yung isa namang bata, lalaki, siguro mga 7 years or 8 years old or 10. Yung sa sobrang kasi cellphone daw, parang bigla na lang nangisay. Diba, meron din natin na balita na sobrang kalaro na namatay sa laro sa internet cafe. Tapos yung isang bata naman, babae, bata 3 years old yata. Nagkaroon din ng may nagkaroon din ng problema. Hindi ko masyado siyang nakita ko anong naging resulta. So yun yung magiging consequence na kung ano yung ginubigay na hinihingi ng anak mo, ay bibigay mo lang na hindi mo iniisip ko ano yung magiging kahihinatnan. So hindi yun pagmamahal. Hindi yun pagmamahal, mga kapatid. Akala mo, mahal mo. Kapag maghihingi ng anak mo, binibigay mo. Hindi yun pagmamahal. Hindi lahat ng pagbibigay ay pagmamahal. Kasi kung totoong mahal mo yan, titingnan mo palagi kung ano yung magiging result nito. Yes, Ate Laika, opo. Sa parokya namin. May paklase nga kami sa Sabado-Linggo. Ate Laika, pray, including your prayer. Batch 13 ako. 1995 sa San Carlos Borromeo Parish, Isulan, Sultan Kudarat. Batch 48 pa ako. Saan ka? Saan kang parokya, ate? Saan kang diocese? Ate Laika. Batch 13 ako, 1995 sa San Carlos Borromeo Parish, Isulan, Sultan Kudarat. So ikaw, Ate Laika, saan kang parish? Okay. See you sa convention. Paumpong Bulacan. See you on convention, ate. November 7 to 9, 2025 sa Baguio. See you there. Kita-kits tayo doon. Ayan, Paumpong Bulacan. Galing. Okay. So, yan. Ayan yung logo natin sa National Convention para sa
November 7 to 9, 2025 sa Baguio City. Ang saya, kaya mag-prex, sarap ulit-ulitin. Amen, ho. Pakisama naman po sa prayer niyo yung prex namin sa Saturday, Sunday. March 15 and 16, ngayong darating na Sabado po at Linggo. Paki-include sa prayer niyo. Sa mga GC nyo dyan, kamo may nagpapa-pray pala si Kuya Gary sa prex nila. Ngayong darating na March 15 and 16 dito sa parokya namin ng San Lorenzo. Okay? Diocese po ako ng Antipolo, kapatid. Ayan. So yun, mga kapatid, na hindi ko mo umiiyak yung anak mo, hindi ko mo na naglulupasay na siya sa kahihingi, nag-hunger strike na siya. Ang fasting na ang purpose is para i-manipulate kung ano yung gusto ng Diyos is parang ano yan, parang hunger strike ang labas niyan. Diba? Kalimitan ganun sa mga hunger strike, may mga sa gobyerno, diba? May mga nag-hunger strike, hindi sila titigil hanggat hindi ibigay ng gobyerno yung kanilang hinihingi. Yan yung hindi natin dapat gawin yan sa Diyos. Ang purpose ng fasting hindi para i-manipulate natin ang Diyos, kundi dapat sa ating prayer and fasting is ginagawa natin para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Dapat hindi natin pwede i-overrule ang kalooban ng Diyos. Dapat ang kalooban pa rin ng Diyos yung masusunod, mga kapatid. Kaya hindi pwede na kung hindi binibigay yung hinihingi natin, magtatampo tayo sa Diyos. Dapat in every prayer na hinihingi natin, in every prayer na ginagawa natin, dapat laging masasabihin natin, Lord, kung loobin niyo, kung kalooban niyo po, hinihingi ko po mga bagay nito. Kung loobin niyo po nawa, ipagkaloob ito sa akin. Kung kalooban niyo po, kung ito ba'y ikabubuti ko, ipagkaloob niyo po nawa. Di ba? Sa akin, may mga hiningi ako sa Panginoon na nakikita ko na kung i-realize ko lang na ngayon makikita ko na-realize ko na talagang God really give it to me, mga kapatid. Lalo na doon pa lang ako sa Mindanao. Doon ako sa Mindanao na lagi nung sa mga sa mga sinasabi ko lagi, pinagmamalaki ko palagi sa mga kasamahan ko sa SK kasi naging SK nga ako. Sa SK, sa Sangguniang Kabataan. Lagi yung sinasabi sa mga kasamahan ko sa mga SK, sa mga kagawad ko, mga kasamahan ko sa kagawad, ako naging SK chairman ako. Sabi ko, alam niyo, gusto ko balang araw kapag mag-asawa ako, gusto ko yung babae na naglilingkod sa Panginoon. Gusto ko yung naglilingkod sa Panginoon, gusto ko yung may takot sa Panginoon. Hindi lamang yan, mga kapatid, kasi nung una, prior ko yun na yung asawa ko, ay nagkaroon ako may girlfriend ako. Pareho naman kami nagkakarismatic, nag-El Sulay, specifically. Pero ako dati, nag-graduate ako ng Prex sa Mindanao. Then naka-attend na ako ng El Sulay dito sa Pasig nung habang sa bahay ng kapatid ko ay kumakanta ako ng mga joyful songs narinig ng kapitbahay namin at in-invite nga ako sa El Shaddai. So yun ang naging story. And then may prayer ako na yun nga ang prayer ko sa Mindanao pa lang. Yung babae, yung unang naging girlfriend ko is hindi kami nagkatuluyan noon, nagkaiwalay kami. Hi Karen, tawag na natin sa pangalang Karen, siya yung huli. Kasakaling mapanood mo to, sorry kung mga pagkukulang ko sa iyo, mga shortcomings ko sa iyo. Okay. Then, yun, nagkahiwalay kami. Then, binalik ulit ako dito ng Panginoon sa Pasig. So, sabi ko nga sa inyo, alam ng Diyos kung ano yung ikabubuti natin. Actually, mga kapatid, hindi ko talaga natapos yung college ko. I have still 1.5 year para matapos yung college ko. At saka mahina ako sa math. Hindi ako masyado magaling sa math.
Pero alam nyo ba yung ibinigay sa akin ng Panginoon is accountant siya. Although hindi siya CPA, di ba? May hina ako sa math. Binigay sa akin si Lord is accountant. Although hindi siya CPA. So, ibig sabihin, bawi, di ba? And then, alam nyo ba na nagkakilala kami sa gawain ng Panginoon. Then, until now, naglilingkod kami sa Panginoon. Yun nga, Tilaika, kung andyan ka pa, kami yung chair couple ng parokya namin sa Prex. Okay. So, kami yung chair couple sa parokya namin sa Prex. So, di ba? How the Lord heard my prayer. How the Lord yung ibinigay niya yung nararapat para sa akin. So, iniisip ko talagang talagang ibinigay ni Lord. Alam niya kung ano yung mabuti sa atin. Siguro kung pinabayaan ako ng Panginoon sa Mindanao, ay dami ng baka kung, di ba, kung walang plano ang Diyos sa buhay ko, baka sa Mindanao pa lang, nagkaasawa na ako, napikot na ako doon. Muntik na ako mapikot. Di ba, Brother John, ganun ka pogi si, joke. Filter lang yan. So, namuntik na ako mapikot doon. Ilang beses na ako, kung walang plano ng Diyos sa buhay ko, ilang beses na kuntik-muntik ang mamatay. Na pumunta ako sa kabundukan, may girlfriend ako nililigawan doon, pinagsilusan ako, kinasahan ako ng garand rifle, Brother John. Pwede niya namang i-relationship safety at saka barilin na ako. Ano yun? Kinasahan niya ako ng baril. Talasik yung bala, kinapa-kapala pa. Gabi yun, bundok. Panahon pa yun ng kasagsagan ng mga NPA. Tumakas ako doon, yung detachment na yun at the same time, doon yung community at the same time, may detachment. Tumakas ako. Paglabas ko doon sa may Kanyugan, ng mga gabi na, pauwi sa baryo namin, sumigaw ako, natakot sila, akala nila NPA. And then another instance na akala ko sasaksakin niya ako dahil pa rin doon sa selos, akala ko saksakin niya ako. Ay, ang binunot niya pala is granada. Granada. Akala ko kutsilyo. Takas na naman ako. So, kung granada, pwede ko sana, agawin. Kasi yung granada dun sa Mindanao, ginagawa nila, nilalagyan nila ng electrical tape. Kasi, kapag in case na matanggal man yung pin, ay kinakailangan mo pang tanggalin yung electrical tape. So, talagang hindi pa hinahintulot ng Panginoon na namatay ako doon sa Mindanao or hindi niya pinahintulot na magkaasawa ako doon. So, makikita natin na ang dapat pala na prayer natin within the context of our relationships of parents, humingi tayo sa Diyos bilang isang anak at pagkilala natin sa Diyos bilang magulang. At bilang magulang, bilang mga anak, ay yun nga, tinuro na sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Yung kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Huwag nating ipilit, Lord, kung loobin mo, Panginoon, hinihingi ko po na nawa ipagkaloob mo sa akin ang mga bagay nito na hiningi ko. Marapatin mo po nawa na ipagkaloob sa akin. Ngunit, at the end of our prayer, katulad ng prayer ng Panginoon, pero alam ko po na ikaw ang nakakaalam kung ano yung mga ikabubuti ko at mga bagay na makakabuti sa akin. Ipinapailalim ko pa rin po sa iyo sa iyong kalooban ko ano ang nais mong ibigay sa akin. Marapatin, yun yung lagi. Marapatin mo po nawa, loobin mo po nawa, Panginoon, marapatin mo po nawa, ipagkaloob mo po ito sa akin. Pero at the end of our prayer, dapat matuto pa rin tayo magpakumbaba. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo nawa ang masunod, Panginoon. Then bilang magulang, sabi ko sa inyo, alam dapat ng magulang at alam ng Diyos, bilang magulang, alam din natin dapat bilang mga magulang, ano ba yung makabubuti sa mga anak natin.
Is it good? Magiging magandang result kapag ibibigay mo yun or not? Yan mga kapatid. And then yung verse 12, Matthew chapter 7 verse 12, ang sabi doon, sabi niya, sa Matthew chapter 7 verse 12, gawin ninyo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Yan. Ibig sabihin, pangalawa, sa outside, di ba yung unang part, in a context of relationships. Then yung ikalawa, in a context of friendship or sa ibang tao, is, di ba, una sa context ng relationship, tapos yung isa, other people. Gawin, ang Matthew chapter 7 verse 12, sabi niya, so there is a purpose why it was added to this, dinagdag ito ng Panginoon dito sa part na ito. Do for others what you want them do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. So kung gusto mo, halimbawa sa kapwa mo, in a relationships of, di ba, pamilya yung una, pangalawa sa kapwa, yung pangalawa, sa pakikipag-ugnay sa kapwa. Kung gusto nating gawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, unang-una, dapat gumawa rin muna tayo ng mabuti sa kanila. Di ba? Nakita nyo? Ang ganda, no? Ng una, doon sa context ng family. Then, ito sa context sa ikalawa, sa ating kapwa. Kung gusto natin gawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, then, gumawa muna tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kasi sinasabi ng Galatians chapter 6 verse 7, di ba? Kung ano yung itinanim mo, siya mo ring aanihin. Kung gagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, of course, kung yung tao na nagawan mo ng mabuti, hindi man makagaganti sa iyo, gagawa ang paraan ng Panginoon na balang araw may mga taong gaganti para sa iyo ng kabutihan na ginawa mo. Subukan mong, di ba, lalo sa probinsya, subukan mong magbigay ng pagkain sa kapitbahay mo. Di ba, pagdating na araw, ay bibigyan ka rin. Do hindi naman dapat natin i-expect yun. Kung gagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, sigurado ang kapwa mo gagawa din ng kabutihan sa iyo. Pero kung yung ginagawa mo na masama sa kapwa mo, kung hindi man makaganti yung kapwa mo sa iyo kasi alam niya parang superior ka, time will come na may gagawa sa iyo ng kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo. Glyza, hello po. Pray for me, natawagan po ako sa mga ina-apply ko ng trabaho. Amen, Glyza. We will pray for that. Brother June, paki-include si Glyza sa kanyang Glyza, apply lang ng apply. And then kung ano yung, sigurado ako kung ano yung marapat sa ipagkaloob sa iyo ni Lord. Kung able ka, apply ka BPO, Glyza. BPO. Sa mga call center, magaganda ngayon ang opportunity sa BPO. Basta apply lang, apply. And then, Lord, sa mga in-applyan ko, ikaw nakakalam ko ano nakababuti sa akin. Ikaw ko si Brother John. Brother John, pakisama si Ate Glyza sa kanyang ina-applyan na ipagkaloob daw ng Panginoon na matawagan na siya. Sige, we'll include that in our Glyza. So, maybe it is by now, mga kapatid. Una, sa relationship sa pamilya, then ito sa relationship sa kapwa. Alalahanin natin, sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7, na kung ano yung itinanim natin, ay siya nating aanihin. So kung gagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, gagawa rin ng kabutihan ng kapwa sa atin. Or the other people na hindi man sila yung direct, yung tao na yun ang ginawa natin ng kabutihan, hindi man direct makaganti sa'yo. But because God is just, gagawa siya ng paraan na magantihan din tayo ng kabutihan, ang kabutihan
ng Diyos. Tuloy lang, naglaysa, do not be discouraged. Saan ka bang lugar? Ano ba yung natapos mo, or ano ba yung kwan mo? Okay. PM mo ako, baka sakaling i-PM mo, i-message mo ako mamaya. Ano ba yung natapos mo? Ano ba yung tawag nito, yung qualification mo para sakaling i-ano natin, baka saka hayaan mo, tuloy lang, pray consistently, and then loobin nawa ng Panginoon na yung mga in-applyan mo ay tatawagan ka. Amen. So maybe that is by now, mga kapatid. Tandaan natin, una, yung relationship sa family, then yung relationship natin sa kapwa. So shalom, that is by now. Ingatan natin pagpalain ng Panginoon, ipagkaloob ng Panginoon, loobin mo naman ipagkaloob kay Ate Glyza, yung kanyang fur, at yung mga humihi ng mga panalangin sa amin. May binagkatiwala din namin sa iyo ang araw nito. Ingatan mo nawa kami, ligtas, gaway patnubayan, iligtas mabigat mga pagsubok, mabigat mga karamdaman, at mga sakuna o mga disgrasya. Kasama ng aming mga mahal sa buhay at mga ari-arian namin, kasama ng aming mga pet, Panginoon, kasama ng mga kaibigan namin, at yung mga activity na darating na gawain namin ay ini-entrust namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasama ng Espiritu na galing kasama noon kailanman, at hinihiling namin pananalangin ni Mama Mary at ni Archangel Michael. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom. Mga kapatid, Brother John, maraming salamat sa Glyza at iba pang mga nagsubaybay at yung nag-tap ng screen, or kahit yung hindi man nag-tap ng screen yet they considered to listen to us. And then yung 955 likes, si Rosalina Carion, Alicia Sibayan, Maestro Eman Ogiap, Mayley, Tita Hagimit, and si Jen, saka si Brother John. So that is by now, mga kapatid, signing off. Yun na kanina, guys, let us learn to wait, and then alam ni Lord kung ano yung nakabubuti sa atin. Just learn to wait. Sabi doon sa Isaiah chapter 40 verse 31, to the following, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run, not be weary. They shall walk and not faint. Tuloy lang, patuloy ka lang magtiwala sa Kanya. Alam ng Panginoon kung ano yung nakabubuti sa iyo. So, shalom, that is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters. Salamat sa mga nag-follow, salamat sa mga nag-like, 955, and then sa mga nag-comment at nakisa sa atin.